Hi everyone! Good morning! I'm back! This is Sam Brusas and welcome back to my YouTube channel. Oh my gosh! This is it guys. Pag-uusapan natin ngayon, kabahan daw ang Pinas. Kanino? Yan ang tatalakayin natin ngayon. But before anything else, hello Philippines and hello beautiful people. Mabuhay! Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na to. At syempre sa lahat naman ng mga bago nating subscribers dyan, hello po sa inyong lahat. Maraming salamat guys sa pag-subscribe ninyo. Syempre dito sa channel ko at syempre sa lahat naman ng makamamasam dyan na laging sumusuporta dito. Araw-araw, lagi-lagi. Maraming salamat guys sa inyong lahat. Syempre, usapang Miss Universe Philippines at Miss Universe Thailand tayo ngayon. Ayun nga. So, marami nga nagsasabi, lalo na sa mga tagahanga ng Thailand, nakabahan daw ang Pilipinas sa susunod na Miss Universe Thailand. Nakakaloka. Kasi nga, sinasabi nga nila na 2 taon ng consistent na pumapasok ang kanilang pambato sa top 5 at ayon, sa susunod na taon, sigurado na daw na mananalo ang Thailand. Kaya daw ang Pilipinas ay kabahan. So, ang Miss Universe Thailand ay magaganap sa August kung saan naman daw talaga ang mga kandidata magsasalihan dito ay mga matitindi. Isa na nga si Vina na maingay na pinag-uusapan nila sa social media na sinasabi nun lahat, nako, dapat si Vina daw ang ipadala sa Miss Universe, sigurado daw mananalo. O, diba? Diyos ko, nakakaloka. Ang reaction ko naman dyan, syempre, iba yung Miss Universe Thailand, iba yung Miss Universe Philippines. Syempre, nakapokus tayo kung sino nga ba yung ipapanalo natin every year. Sa totoo lang, kung ako tatanungin ninyo, year 2023, masasabi ko naman na matindi naman ang ipinadala naman natin sa Miss Universe, si Michelle D. Talagang iba ang level ng Michelle D. Kaya lang, syempre, alam na ninyo kung ano ang nangyayari guys sa Miss Universe. Tulad nga ng paulit-ulit ko sinasabi, hindi mananalo ang Pilipinas dito hanggat hindi nananalo ang Thailand. Kasi syempre, ang goal talaga ng honor ng Miss Universe, syempre may uuwi nila ang corona ng Miss Universe. Kung mapapansin ninyo, 2 consistent na taon na talagang pumapasok sa top 5 si Thailand. At si Philippines saan ba nakakarating? Noong time ni Michelle D hanggang top 10 lang. Pero kung tutuusin, yung level ni Michelle D, hindi pang top 10 to. Kaya neto tumungtong ng top 5, kaya neto mag-penetrate hanggang top 3. Pero hindi ko alam kung ano nangyari. Sa kabila ng ipinakita na galing ni Michelle D, bigla na lang nawala sa eksena si Michelle D. So dito pa lang obviously na may kinikilingan ang organization ng Miss Universe, di ba? Kumbaga, parang nandoon na talagang target talaga nila ipanalo talaga si Thailand. Pero syempre, si Antonio Porcel, in fairness naman, kung credential ni Antonia ang titignan natin, syempre iba din yung level ni Antonia. Si Antonia kasi, di ba, siya ay dating supranational queen. Kumbaga parang ine-expect mo na. Pero kung pagbabasihan mo yung performance na ipinakita, yung performance na ipinakita ni Michelle D at saka ni Antonia, ako para sa akin, lamang pa rin talaga si Michelle D. Para sa akin, ewan ko na lang sa mga hurado kung ano ang hindi nila nakita kay Michelle D at ba't parang hindi nakarating sa top 5, di ba? Pero kung titignan mo yung level ni Michelle D, talagang mapapawaw ka sa galing na ipinakita nito. Kahit naman tayong lahat na surprise, di ba? So, yun. Pagdating naman ng 2024, medyo syempre nandoon, hati yung opinion ng tao. Yung iba naniniwala kay Chelsea Manalo, yung iba naman hindi. Pero yung ipinakita ni Chelsea Manalo sa Miss Universe, to be honest, kung ikukumpara natin kay Michelle D, syempre magkaiba sila, malayo. At nandoon na nababahala nga yung mga kababayan natin dahil nga bahala nga yung ating ibang kababayan dahil nga sa ipinakita nga ni Chelsea Manalo. Pero nandoon ako na lumaban naman si Chelsea Manalo at in fairness naman. Pero syempre nalungkot ako kung pagbabasihan natin yung ranking talaga ng Pilipinas at ranking ng Thailand, aminin man natin o hindi, talagang naiwanan talaga tayo ng bonggang-bongga. Imagine niyo hanggang top 30 lang ang narating natin sa Miss Universe na hindi nga tayo umabot sa next round, di ba? So,
ibang usapan to. Nakakaloka. Pero, nandoon ako na parang sana ngayong taon na to ay mapag-aralan ng maigi ng Miss Universe Philippines ang laban nila sa Miss Universe. Sana makapagpadala talaga tayo ng kandidata na, alam mo yon, na alam kung paanong maglaro sa Miss Universe. Hindi lang yung dahil kakaiba siya, hindi lang dahil sa meron siyang, hindi dahil sa kakaiba siya o may pinapakita siyang diversity or kung ano man. Kasi ang akin kasi, sana magpadala tayo talaga ng kandidata nang lumilevel talaga for the Miss Universe. Kasi mapag-iiwanan tayo, aminin man natin o hindi, umaarangkada si Thailand kasi napag-aaralan nilang maigi kung ano yung mga dapat nilang gawin. Hindi lang nun nandoon na, kasi syempre, nandiyan si Kunan, priority kasi nila yung Thailand. Kung ganyan yung mindset natin, talagang walang mangyayari. So, kailangan magpadala tayo ng di-calibreng candidates na mapapawaw talaga yung organization at mahihiya sila na hindi ilagay ito sa dulo ng competition. Kasi at the end of the story, kahit sabihin mo pa, nakuha ni Chelsea Manalo yung Miss Universe Asia, pero kasi yung ranking kasi ang pinag-uusapan dito, ano ba yung narating natin sa competition, di ba? Yung kay Michelle din, nag-top 10 tayo. Yung kay nag-top 30 tayo. Baka naman sa susunod, may autokuyo na tayo. Di ba? Aminin man natin, parang ang ginagawa na lang nila sa Pilipinas, binibigyan nila ng mga special award at pakonsuelo na lang to sa kandidata natin. Masabi lang na para sa powerhouse, di ba? So yun, so alam kasi nila natitirahin sila ng mga Pilipino. Pero syempre, para hindi mag-ingay ang mga Pilipino, ayan, nabibigay sa atin yung mga special award. Natutuwa naman ako doon kasi napapansin nila yung kandidata natin. Pero, sa totoo lang, nakakaloka. Hindi lang naman yung pang-special award yung mga kandidata natin. In fairness naman, kaya naman neto umabot sa dulo ng competition. Yung kay Chelsea Manalo kasi nasabi nila, top ranking daw do sa closed door interview. So, ibig sabihin, si Chelsea Manalo ang pinakamagaling pagdating sa kudaan. Bakit nilaglag nila sa top 12, di ba? Hindi na nila pinapasok kasi baka mag-penetrate pa hanggang top 1 masira yung plano nila. Charot! So, yun. Ako, sa totoo lang, nandoon ako na as long as possible, gusto ko maniwala talaga sa Miss Universe Organization. Doon pa din ako sa tema na, baka naman kasi talagang may kulang sa kandidata natin kaya hindi umaabot sa dulo ng kompetisyon. Pero kung iisipin mo, kung titignan mo yung performance niya, parang mapapa-question ka, ano ba organization? Bakit ganito ang naging resulta? Di ba? Yung kay Michelle din na lang nakakaloka Kaya nga ang sabi ko, dapat yung mga kandidata natin, preliminary pa lang, ibigay na ninyo yung 100% talaga. Kasi baka kaya hanggang doon lang yung narating kasi nakaset up na sila o eto ang mararating ng kandidatang to, hanggang dito lang to kasi ito yung ipinakita niya, mas obra yung ganito. Alam mo yun, meron silang estimate na tinitignan. So, ang akin, sana, prelim pa lang, pasabog na, di ba? So, yun, saka sana talaga, mapag-aralan talaga ng Miss Universe Philippines Organization, yung mga magiging laban natin. Huwag tayong makontento doon na, kasi nakakuha tayo ng special award. Pasalamat nga tayo, napansin tayo. No, dapat talaga, yung nandoon tayo sa kalibre na labanan to. So, dapat magaling at magaling at papatok talaga yung kandidata mo na makakaabot sa dulo ng competition, di ba? So, yan. Nakakaloka kasi kung titignan mo, ang layo na ng nakarating ng kalaban natin, pero tayo para naiiwanan tayo lagi. Syempre dito tinitignan talaga lagi sa kompetisyon ang pambato ng Pilipinas. At sana talaga makakuha tayo this year na very powerful, beautiful, at higit sa lahat talaga eloquent. Na alam mo yon na performance level at caliber talaga. Di ba? Yung tipong kaya talagang masabi na, ay, pang Miss Universe to. So, yan. I'm so excited for this year para sa Miss Universe Philippines, and then I hope din na sana naman mapagandaan din nila ng bongga-bongga ang kanilang production, di ba? Kasi alam niyo sa totoo lang guys, ito talaga honest opinion.
kung ikukumpara natin ang Miss Universe Thailand sa Miss Universe Philippines, medyo naiwanan talaga yung Miss Universe Philippines pagdating sa production. And I hope sana maayos nila to ng bonggang-bongga. Hindi ko naman ina-underestimate ang Miss Universe Philippines. I love to support Miss Universe Philippines. Pero ayun nga, so ikukumpara mo talaga siya sa Miss Universe Thailand, malayo talaga ang Miss Universe Philippines. And I hope na sana this year makabawi sila at maipakita nila ng bonggesious talaga ang Pilipinas pagdating sa national pageant. Diba? So, yun. So, I'm so excited kung sino yung magiging officially candidate, kung sino nga ba yung kakabog dyan, at kung sino nga ba yung mananalo. And I hope this time sana makakuha tayo na kaya natin mag-penetrate hanggang top 5. Hindi ako naghahangad na sana manalo tayo ng Miss Universe. Yung hanggang top 5 lang, okay na ako doon. Diba? And then, I hope na sana masundan natin si Beatrice Luigi Gomez kasi ang dalas na pumasok sa top 5 ng competition ng Miss Universe ay si Luigi Gomez, ang pinaka-highest na nanalo sa Miss Universe na nakarating sa top 5, di ba? So yun, so sana makakuha tayo ng another Beatrice. Alam mo yun, yung matangkad, Pinay beauty at palaban. So, huwag tayong mag-focus doon sa popularity ng tao. Mag-focus tayo doon sa quality na ipapadala natin bilang Miss Universe Philippines. Diba? So, yun. So, dapat nga makabahan ang Pilipinas pagdating sa labanan ng Miss Universe. Lalo na kung ikukumpara natin ang magiging pambato natin sa pambato ng Thailand. I-comment below mo yan para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon. So, yun. So, syempre, maraming salamat sa inyong lahat sa suporta at pagmamahal na binibigay ninyo syempre dito sa channel ko, at sa mga hindi pa po nakaka-subscribe dyan, please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click nyo na rin po ang notification bell para more updated kayo syempre sa aking mga chika. Sabi ng ganon, always keep smiling and always think positive. Walang imposible guys, magtiwala lang tayo sa itaas. Kaya guys, hanggang dito na lang, hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you guys. Paalam.